At simula na natin. Na kung tawagin sa Tagalog naman, meron sigurong anting-anting ang mga taong ito. Hindi tinatabla ng kanilang mga manok. Nang makuha na nila ang kanilang manok at pusta, kaagad na silang lumabas ng sabungan kung saan naroroon ang ermitanyo at si Manong Mundo. Paglapit nilang dalawa sa dalawa, narinig nilang nagwika ang ama ni Omar ng, "Manong Duming, normal pa sa manok kung makadalawang laban na puro panalo. Pero kung aabot tayo sa 3-4, tapos sa isang araw lang, aba, hindi na yata manok itong daladala nyo." Wika ng aba ni Omar habang tumatawa. Habang ermitanyo naman, patawa-tawa pa itong sumasagot habang tumatagay ng alak. Ano ka ba, Mondo? Matapang ang dugo ng mga Pinoy. Di ba sinakop tayo ng mga Espanyol? Pero nagawang ipagtanggol ng mga bunggaitang sila Lapu-Lapu ang Cebu. Kung kaya't mga Amerikanong manok lang ang ating lalabanan, aba, lalaban tayo dyan. Wika ng ermitanyo habang sila Noli at Omar naman, patawa-tawa lang itong nakikinig. Habang ang mga bata-bata ng ama ni Omar, abala din yun na tumatagay. At ang ilan dito, piniling sumausaw sa usapan ng pangkat ni Noli. Maya-maya pa, dumating na ang ilang tauhan ng ama ni Omar na may dalang 2 manok. Sa lahat kasi ng laban sa manok, si Noli lagi ang nagbibitaw doon sa ruwida. Kaya't doon napagtanto ng ama ni Omar na swerte sa larangan ng sugal itong si Noli. At dito na magsisimula ang kalbaryo ni Noli sa pagdating ng pagbreed ng mga manok. Dahil nga makulit itong si Omar, nag-aalok pa din yun ng sabong sa mga sabungero na naiiwan doon. Subalit inaatrasan sila ng mga ito dahil putok na putok ang pangalan ni Noli na isang mabagsik na sabungero. Dahil nga maraming dumating na mga sabungero doon, muli na namang nakahanap ng kalaban itong si Omar. At doon sa isang kilalang mananadi ng bulang na may tangan ding karga pagdating sa sabong. Dahil nga Ilonggo ang nakausap ni Omar, si Noli ang nakipag-usap doon para magawa nilang magkaintindihan. Subalit nang maramdaman nito ang ermitanyong kasama ni Noli, tila ba hindi na nito tumuloy sa kanilang laban. Ang dahilan noon, tinawag daw siya ng mga kaibigan niya dahil may kailangan ito sa kanya. Kaya't ang nangyari, hinayaan na lang nila umalis ang lalaking yon. Dahil nga makulit talaga itong kaibigan ni Noli, muli yung naghahanap ng mga kalaban. Ganun ulit ang nangyari. 2 banggaan lang ang itatagal, gagapang kagad ang kalaban. Sa pangatlong laban, muling nagwawagi ang pambato nila Noli. Subalit hindi akalain ni Noli na sasampalin si Omar ng kanyang ama nang makaabot sila ng pang-4 na sultada. Pagpasok nilang dalawa sa ruwida, nagulantang ang ama ni Omar. Nang makita nito ang kalaban nila Noli, ay kumpare pala ng ama ni Omar. Nagsisisigaw ang ama ni Omar doon sa labas ng sabungan. Naiatras daw ang laban, subalit huli na ang lahat dahil nabitawan na ang manok doon sa labanan. Kitang-kita ng ama ni Omar kung paano paglaruan sa ruwida ang manok ng kanyang kumpare. Nanalo naman ang pang-4 nilang sultada at biruin nyo, iisang manok lang ang kanilang gamit at nanalo yun ng pang-4. Grabing saya ng dalawa, sina Noli at Omar dahil sa naganap. Paglabas ng dalawa sa sabungan, sinalubong sila. "Omar, sumunod ka nga sa akin. Mag-uusap tayo." Sabay hila nito kay Omar doon sa malaking bato. Hindi na naririnig nila Noli ang pinag-usapan ng mag-ama
Sinampal si Umar doon sa may likod ng bato. Dahil doon, nagyaya na ang ama ni Umar na uwi na sila. Dahil sumapit na ang 4:00 ng hapon. Pagdating nila ang apat sa bahay ng mag-ama, tinanong ni Nuli itong si Umar kung ano ang dahilan kung bakit siya pinagalitan ng kanyang ama. Ayon dito, pinagalitan siya ng kanyang ama dahil ba naman pati kumpare ng ama niya nilabanan nila ng sabong. Okay lang naman kung sinuli lang ang nakita nito, pero dahil sa kakulitan nitong si Umar, ayon, nasampal siya ng kanyang ama. 4 na manok din ang kanilang bihag sa araw na yon. Kaya matik, malaking salapi din ang kanilang nahahagap doon sa araw na yon. Takang-taka ang mga tao doon sa lugar nila Umar dahil sa pinakitang abilidad nila Nuli at ni Ermitanyong Duming. Ang sabi lang nila sa mga ito, nagkataon lang daw sa araw na yon na swerte ang manok nilang dala. Subalit mariin itong hindi pinaniniwalaan ng ibang nakasaksi doon sa sabungan dahil mga magagandang manok ang pinagbagsak ng dalawa. Maraming nagbigay sa kanila ng mga balato dahil malaki ang pusta nito doon sa manok nila Nuli. Subalit hindi ito tinatanggap ni Manong Duming dahil para sa kanya, hindi niya kailangan ng maraming pera para mabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya naman itong sinuli ang tumatanggap ng biyaya na binibigay ng mga ito. Napakasaya nila ng gabing yon dahil sa bukod sa mga handa nilang pulutan, marami din silang bihag na manok na niluluto din. Ang ganap ng gabing yon, puro inuman, sayawan, at sa malamang ang pinag-usapan nila Nuli at Umar patungkol sa manok. Dahil nga halos mga barkada nila Umar ay puro sabungero. Kaya naman itong sinuli, naaliw na din sa kanilang usapan dahil mahilig din itong sinuli sa mga usapang manok. Sila Manong Duming at Manong Mundo naman, abala din sila sa kanilang usapan patungkol sa mga lihim na aral at sa mga nilalang na hindi pa nasilayan ng mga ordinaryong mga tao. Sinabihan ni Manong Duming ang ama ni Umar na kung pwede, doon na muna sila mamamalagi dahil obserbaran na muna niya ang asawa nitong kasulukuyang nagpagaling. Dahil ayon sa ermitanyo, bago sila lilisan sa lugar nila Umar, siguraduhin na muna niyang tuluyan ang gagaling ang asawa nito nang siyang hindi naman tinanggihan ng ama ni Umar dahil para sa kanila, mas pabor din yon. Habang nag-uusap-usap sila Nuli at Umar doon sa mga barkada nito, sila Manong Duming naman palagi yung nakabantay sa ina ni Umar na kasalukuyang nagpapagaling. Hanggang sa lumapit sa kanilang grupo sila Manong Duming at Manong Mundo. Nang medyo malasing na ang pangkat nila Umar pati ang ama nito, doon na nagkwento ang ama ni Umar patungkol sa buhay nito, kung bakit siya binansagang isang doktor na sabungero. Ayon dito, noong binata pa ang ama ni Umar, tira ang pamilya nila doon sa La Libertad, Calatrava. Dahil nga palagi sa bahay ng lulong sabungero itong si Manong Mundo, kaya't katagalan nitong pagsasama sa sabungan ng kanyang lulo kalaunan, nahilig na rin siya sa mga manok. Subalit ang hilig niyang yon nang siyang tinutulan ng kanyang mga magulang bago pa siya malulung sa ganitong larangan. Ang mga magulang pala nitong si Manong Mundo, masasabi mong may mga kaya ito. Dahil nga nagmamay-ari yon ng mga lupain sa Bacolod nang siyang taniman ng mga tubo. Noong mga panahon na yon, sugarcane ang hanap buhay ng mga tao sa Bacolod. At hindi pa gaanong laganap sa buong Negros ang mga manok galing Texas. Kaya't ang makikita mong mga manok sa sabungan, puro Bisaya o Tagaloging manok.
Subalit hindi akalain ng mga magulang ni Manong Mundo ang yaman nilang mga lupain ay mapapasa kamay ng gobyerno. Dahil nga sugarcane ang isa sa pinakinabubuhayan ng mga tao doon, kaya biglang nawala. Kaya ang dating mga hasyendero ng Bacolod, naghahanap yun ng paraan para pamalit ng nawalang yaman. At doon na pag-isipan ng mga taga doon ay ang pag-breed ng mga manok na galing ibang bansa. Pero hindi basta-bastang mga manok, dahil ito ang mga American game fowl na ginagamit sa mga sabungan. Napakamahal ng ganitong manok noon sa Pilipinas dahil tanging mga mayayaman lang ang may kakayahang makapunta ng ibang bansa at sila lang din ang may kakayahang mag-import ng mga manok papuntang Pilipinas. Ayon pa kay Manong Mundo, nasa binata pa siya ng mga panahon na ito. Dahil nga tutol ang kanyang mga magulang na maging isa lang siyang sabongero. Kaya't ipinadala siya sa lugar ng Cebu ng kanyang mga magulang doon sa kanyang tiyahin para doon mag-aaral. At doon siya nagtapos ng pag-aaral at kalaunan naging isa siyang doktor sa bansang Amerika. Pero ayon pa sa kanya, magamat isa na siyang ganap na doktor doon sa bansa na yon, tila ba nakatadhana talaga sa kanya ang mga bagay na minsan niyang iniwan. Nakatagpo siya ng isang kaibigan na isang mayamang breeder ng mga manok, game fowl roaster. Kaya naman simula noon, nabuo sa kanyang isipan ang pag-import ng mga manok papunta sa kanilang lugar at doon nagpatayo ng farm ng manok. Itong si Manong Mundo galing Texas. Pero alam nyo ba, noong una hindi siya nagsasabong, kundi nagpaparami ng mga manok na ginawa niyang negosyo. Dahil nga batikan ang nagtuturo sa kanya doon sa pag-breed ng mga manok na may mga abilidad pagdating sa laban. Kaya't doon siya umalis ng bansang Amerika para tutukan na lang ang kanyang negosyo dito sa Pinas. Alam mo, Manong Duming, sa tinagal-tagal ko sa larangan ng tigbakay, ngayon lang ako nakakita ng gaya niyong sabongero na nakagawang nakapanalo ng 4 na beses. Biruin mo sa isang araw, gamit ang isang manok.